Carlos Yulo, binasag na nga ang katahimikan sa kontrobersyang hinaharap sa kanyang personal na buhay, lalo na sa kanyang ina na si Angelica at sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Dito tayo ngayon sa hot trending topics na kung saan nag-uumapoy nga itong balita na kung saan nagsalita na nga itong Olympic gold medalist ni si Carlos Yulo hinggil sa umano'y hidwaan nila ng inang si Angelica Yulo. At sa isang TikTok video nga guys, kinumpirma ng Pinoy athlete na nanalo ng 2 gold medal para sa men's gymnastic na ginanap na 2024 Paris Olympics na totoong may issue sila ng kanyang ina na may connect nga sa pera. Habang lumalaban nga itong si Carlos sa men's vault finals kung saan niya nakuha ang unang gold medal para sa Pilipinas, ay biglang naglabasan ng issue sa kanila ng inang si Angelica. Kabilang ni Rian ang problema raw sa pera ng mag-ina at ang paninisi ni Angelica sa girlfriend ng atleta na si Chloe San Jose na siyang punot dulo ng issue sa kanilang pamilya nga. Nauna na nga guys na dininay ni Angelica na nilustay niya ang pera ni Carlos na naipon nito mula sa kanyang pakikipaglaban bilang atleta. Ayon nga kay Carlos, nakasama pa ang jowa niyang si Chloe sa ginawang TikTok video. May mga incentive sila mula sa 2022 World Artistic Gymnastic Championships ang napunta sa kanyang ina. Ang niya, may mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po, 2022 po yon at hindi lang po sa 70,000 pesos yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yon dahil 2 po yung nakuha kong medalya simula nga nitong si Carlos. After nga daw noon, mga bandang December, umuwi daw siya ng Pilipinas. Nagkita kami ng mama ko at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko na po na malalaman na na-receive niya na pala yung incentive ko from World Championships. Hindi ko pa po nalalaman na nare-receive niya na po yung incentive ko kung hindi ko pa po hinanap. Pahayag nga nitong si Carlos. Revelasyon pa ng binata, hindi raw niya na-receive ang naturang incentives. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yon. At never ko na rin po nahingi yon sa kanila. Binigay ko na at wala na po yon sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko na yon. Yung principal po kasi dito, wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. Yun po yung pinopoint ko po sa kanya. Paliwanag nga nitong si Carlos. Pagpapatuloy pa niya, lahat po ng bank account ko ay nasa mama ko po. At may mga instances po na talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time. Itong pa nga ni Carlos, bukod sa incentives po, nasa kanya din yung bank account ko sa monthly allowance sa pag-gymnastic ko. Nung makuha ko na yung bank account ko po na yon, dun ko po nalaman na ubos na po pala yung laman. And nasa akin po yung mga bank statements ng withdrawal po na ginagawa ng aking nanay. Kung dyan guys is ipinagtanggol din ni Carlos ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose sa kanyang nanay. Dito nga guys, nilinaw niya ang kwento ni Angelica tungkol nga sa training camp incident sa Japan kung saan inoccupy daw nilang magjowa ang dormitoryong nakalaan sa kanyang kapatid na si Eldrew at national player na si Bel Besana. Hindi raw ito totoo. Actually, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan. Nung SEA Games pa lang po sa Vietnam, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan at doon kayo mag-hangout. Hindi nga din daw alam ni Carlos kung bakit ganun ang sinasabi ng kanyang nanay. At yung sinasabi niya po na nandun yung 2 bata, yung nakabalandra daw yung puwet ni Chloe, yun ngang girlfriend niya, bilang nakatatandang kapatid nito, bilang boyfriend ni Chloe at bilang ate at kuya po, kami po aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na ganun. Ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yon para sa akin. At disrespectful yon ay actually sa akin and kay Chloe po. Sabi pa nga nitong si Carlos. Pagpapatuloy pa nga ni Carlos, sabi pa niya na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days simula nun, sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio, sinama ko si Chloe, nag-spend time kami. Nakipaghalubilo naman po kami at hindi naman ako nilayo ni Chloe sa kanila.
Nagkita pa nga po yung mama ko at yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap-usap po sila ang nga pang nitong ni Carlos. Even though, alam na nga daw ng family nitong si Chloe na may mga pinopost nga itong si Angelica about sa kanya, never daw na nagsalita itong pamilya nga ni Chloe about sa nanay nga nitong si Carlos at never nilang i-ginads nga ito. Then, after nga daw ng group chat ay nag-left itong mother ni Carlos. Say naman ni Carlos, may recent interview po kayo na kinukongratulate nyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagko-congratulate nyo sa akin. Nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit nyong sinabi sa akin at yung mga hindi nyo pag-wish well sa akin. Tumatatak po yun sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on. Napatawad ko na kayo a long time ago po at sana maayos kayong kalagayan diyan lahat. Tigilan na po natin ito at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito nga sa Olympics. Paliwanag nga nitong si Carlos. Anyway guys, nakakasira nga ng moment yung ganyan no about sa pagpapublic ng problem nila dito sa SOCMED nga. Sayang nga yung fame and honor na nakuha nga nitong si Carlos, nababawasan dahil nga sa ganyang sitwasyon ng pamilya niya. And sana wag na lang lumala yung sitwasyon na ganito. Makipag-ayos ka na nga lang Carlos sa iyong nanay and i-prove mo na mali yung inaakala niya nga dito sa kanya sa iyong girlfriend. Kahit pa nga mali yung nanay mo, kahit nagawa niya yon, hindi pa rin enough yun para magpatuloy yung ganyang status mo nga. Mama mo pa rin yan, nanay mo pa rin yan. Matuto nga tayo magpakumbaba at magpatawad. Mahirap magsaya at i-enjoy lahat ng natatamasa pag alam mong may kaaway ka, lalo na nga at nanay mo. Sobrang bigat sa puso nito guys. At ang pagpapatawad nga guys ay hindi lang sinasalita yan guys no. Hindi porket sinabi mo nga na pinapatawad na kita is yun na nga yun. Dapat sinasa puso nga din ito at sinasabuhay. And about nga sa parents naman, save for yourself and let your child be free. If they want to give or not, okay lang guys, no? Dahil dun mo malalaman kung naaalala niya talaga lahat ng pagmamahal mo, pagkusa niya ngang ibinalik lahat ng pagmamahal na yon. Don't force anything, let them earn and achieve what they want nga. Tulad ng pagmamahal ng Diyos, laging piliin ang ikabubuti para sa lahat. Mahirap guys maging magulang pero wala tayong karapatang pigilan ang pakpak ng mga anak natin na lumipad nga. At ang tangi nga lang natin inaasahan dito kung lilipad man sila ng malayo or ng mataas ay babalik pa rin sila sa atin dahil ang unang tahanan nga nila na komportable ay sa piling nga natin na magulang nga nila. So that's it guys. Kayo ano ang masasabi nyo rito sa hidwaan na sobrang init ng magnanay na ito na si Carlos Yulo at itong si Miss Angelica Yulo. Ano ang masasabi nyo about dito? Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.